And dito ako ngayon para i-share sa inyo kung paano ako pumuti, bakit ako pumuti, yung mga ganyang bagay kasi alam kong marami na nagtatanong yan dati pa, since mag-start pa lang ako mag-YouTube. So, ayan, alam niyo naman sa mga matagal ng viewers, alam nila na nagsisell ako or yung business ko is whitening products. Pero hindi ko iisa-isahin yung mga ginagamit ko, hindi ko rin ipapakita. I-share ko lang sa inyo kung gaano ba ako kaputi before, or kung ano man, anong progress ng skin ko, and kung anong mga tips na mabibigay ko sa inyo. Unang-una, nag-start ako sa soaps lang. Kasi 2010, nag-start ako sa business ko. 2009, kalagitnaan ng 2009, naggumagamit na ako ng soap. Yun, nakikita ko kasi sobrang, kung makikita nyo lang talaga yung face ko, tatry kong maghanap ng before na mga pictures ko with talagang tigyawat, and hindi ako ganito kaputi before, kasi nga, nung bata kami, mahilig ako swimming kami, talagang sunog kung sunog, and hindi, yung puti ko, yellowish, hindi siya super white na parang, hindi naman ako super white na kiniklaim ko, pero mas maputi ako talaga before, ay mas maputi ako ngayon compare before. So ngayon, yun nga, soaps muna ginagamit ko for face and body. Pero pasensya na guys, hindi ko ipapakita sa inyo yung mga products na ginagamit ko. Kung interested lang kayo, pwede nyo akong i-PM, nasa description box naman lahat ng page ko kung saan nyo ako pwedeng i-PM or kung ano man, dyan din yung Viber number ko. Anyway, yun, nag-start ako ng soaps. Sa soaps pala, nakikita ko yung progress ng face ko. Pero syempre sa ginagamit nating mga whitening products or kung ano man, hiyangan din yan. Swertihan lang din kung may hiyang mo. Pero happy naman ako and thank God kasi sa 100%, 90% hiyang, sa 10% lang hindi. Kasi syempre iba-iba naman talaga tayo ng skin type. And kahit naman anong gamitin talaga natin super pa rin yan. Super depende pa rin, super talaga. Depende pa rin yan sa skin type natin. May dry, may oily, pero lahat ng products ko is for all skin type. Pero syempre hiyangan. Face ko, ginagamit ko pa lang before pa is papaya or gluta kasi hiyang pareho yung sa skin ko. So depende pag naubos yung stock ko ng papaya, gluta lang kasi minsan kung anong pareho naman silang bestseller kasi minsan naubos agad yung papaya, minsan yung gluta, depende. So ano lang, okay sa akin. Kasi dati, grabe talaga, as in, super duper tigyawa talaga. And nung bata pa ako, since, kailan ba? First year high school na, di ba uso yung mga facial, ganyan. So, hindi ko na mabagatan kung ano yun, derma. Pag nagpapa-facial ako doon, after ko, parang pag tinitigyawat ako, nagkakaroon siya ng open na pores. Alam niyo yun? Kaya doon nag-start siya, tinatry, ang dami, syempre, wala pa tayong budget noon, estudyante pa lang tayo, may tagda 20 pesos na powder, yung mga China, ang puputi sa mukha, kahit na ang puti sa mukha, diba? Para lang may powder, matakpan yung kung ano-ano sa face mo, yun yung binibili ko. Hindi ko yun na-expect na pag tumagal, alam niyo yun, nakakasira ng face. Tsaka kaya kayo sa mga batang mga first year to fourth year, kung maganda naman yung skin nyo, or meron namang mga uso ngayon na, or lumalabas na mga products na pang talaga, pang baby skin, or kung ano man na hindi ma-irritate yung skin nyo, much better na yun na lang itry nyo. Huwag kayo mag-try na kung ano-ano, lalo na pag kung saan-saan lang nanggaling. Kasi masisira talaga yung face nyo. Kasi yun na nangyari sa akin before. Simula talaga first year hanggang makilala ko si Heinz, hindi talaga ako lumalabas ng walang makeup. Kasi nga unang-una, ang dami kong tinatago. Pero hindi ko na isip na the more na tinatago mo yan, the more na nakikita. And andyan na yan eh. Andyan na tayong magagawa. Kaya ako, na hindi naman ganun ka-perfect na ina-expect nyo makikita nyo sa camera. Hindi ganun ka-perfect yung skin ko sa personal. Pero, importante lang na wala kang tigyawat. Alam niyo yun? And talagang, nasabi ko na compare before, nag-improve na talaga yung skin ko. As in, syempre, product ko to, ibabrag ko. Pero, sa mga feedback naman, nakikita ko rin lalo pag nagbibigay ng mga biglaang feedback or hindi ko na-expect na feedback na same na naranasan ko, yung sinasabi nila sa akin. Kaya, 100% din ako sure na safe yung mga binibenta ko or mga whitening products, soaps, creams, etc. So, yun lang. Ang ginagawa ko kasi ngayon, kapag every 3 or 2 months, yung bleaching cream ko, ginagamit ko siya ng
for 1 month and then stop. Tas yung cream ko na pang maintenance. Yun lang. As in, wala lang ako ibang ginagamit. Kasi the more na marami kang ginagamit sa face mo, the more din na, alam mo yun, lumalala. Maganda na yung kung ano na rin yung nakasanayan ng face mo. Huwag ka na rin mag-try ng kung ano-ano. Yun, ginagamit ko. Or minsan, pag naubusan ako ng morning cream sa umaga, ginagamit yung Snow Skin Whitening Cream. Pwede rin yun. Pero ngayon, medyo ubus na yun kasi ginagamit ko sa umaga. Dahil maganda rin siya sa face eh. Tapos balik na ulit ako sa morning cream ko. Ayun, pasensya doon ako tumiting. Tingnan ko itsura ko. Kasi yung face ko parang wala lang. Saan na ba ako? Nawala na ako. Soaps, tapos cream. Doon lang din talaga nag-improve yung skin ko. Kasi before talaga, pag wala akong makeup, kasi parang, ano ba to? Ano mo yun? Kaya, pero sabi ko nga, thankful ako sa asawa ko kasi mas gusto niya minsan na wala akong makeup and okay lang sa kanya na may parang veins dyan, pula-pula dyan, para daw kunwari galing ako ibang bansa. Alam mo yun? Mga ganong peg. Pero, syempre sa akin, ayaw ko rin naman kasi gusto ko naman maging presentable kahit papano na buti nga nauso yung mga pang everyday na BB cream na mga eye white or kung ano man na pwedeng foundation na hindi ganun magka-clog yung pores mo or kung ano man. So, para sa akin, yun lang. Ang number 1 din, syempre, kailangan water din. Malaking tulong yung water sa skin natin. Hindi lang sa face, sa buong skin natin. And, siguro para rin sa akin, ako kasi, mahilig ako mag-lotion na kahit na mainit, nag-lotion ako. Habit ko na rin yan. Kahit na, alam mo yan, siguro nakailang lotion ako sa isang araw. Or kung hindi man ako makapagdala ng lotion, mini-make sure ko na umaga tsaka bago ako matulog nag-lotion ako. Yan lang, talagang, kasi sa pagpapaputi guys, kailangan mahaba yung pasensya mo. And huwag mo masyado laging isipin na, minsan kasi psychological lang yan eh. I mean, parang iniisip mo na, ay, parang hindi effective. So, parang iniisip mo na, nag-expect ka, or mga expectations, depende din yan. Minsan, ina-expect mo, bukas puputi ka na, tapos hindi naman. Parang minsan nakaka-frustrate. So, feeling mo hindi hiyang sa'yo yung product. So, kung ako sa'yo, kung sa first day or second day, or bigyan mo ng 5 days yung mga ito-try nyo, mas okay na mag-stick muna kayo doon. Kasi yung iba-iba, huwag kayong maiinip. Huwag kayong maiinip magpaputi kasi marami na akong clients na na sobrang tiyaga nila from morena, naging maputi talaga. As hindi naman super puti, pero nag-lighten talaga yung skin nila. So, yun lang, patience guys. Patience lang ang importante sa pagpapaputi or sa pagpapakinis. Hindi mo agad-agad makukuha yan instant after 1 or 2 days. Ayan, sorry na wala, may tumawag. So, ayun, patience lang and huwag kayo agad-agad magsiswitch kasi the more nagsiswitch kayo, minsan nakaka-darken din ng skin yon. Yung minsan after ilang days, palit-palit. Minsan kasi hindi pa na-adapt masyado ng skin mo. Nagpapalit ka na agad. Syempre, iba-ibang ingredients, iba-ibang formula yung natatry mo. Kaya yun yung masasabi ko na kailangan talaga. Kung hindi ka naman, wala namang any reaction sa skin mo sa unang gamit mo, mag-stick ka na doon muna. Antay-antayin mo na lang. And yun nga, importante, exercise. Nakatulong din nakaka-glow ng skin, nakaka-glow ng face, iba talaga yung nabibigay din ng exercise. Tsaka, maganda rin syempre na maging happy tayo inside sa atin. Maging makontento na tayo sa buhay, maging masaya tayo. Kasi, iba eh, kahit na sabihin mong parang hindi ka feel good, pero may isip mo na naging positive ka sa life mo, lumalabas sa aura mo, nagbigla na lang siyang merong something glow na sa sayo na iba talaga, iba. Kaya, yun, mas importante talaga maging positive din sa buhay. Hindi, syempre, alam ko, hindi na siya related sa skin, pero iba kasi talaga ang nabibigay ng glow kapag masaya ka sa panloob mo. Alam ko, hindi na siya masyadong related sa pagpapaputi, pero guys, iba talaga yung nabibigay ng glow kapag masaya ka sa panloob mo. As in, ibang-iba talaga. Kaya, yun yung mga tips ko. Maging happy lang tayo palagi kahit na habang nag-aantay tayo na magpaputi, 'di ba? Iba pa rin yung pag alam mong confident ka, may confidence ka. Iba rin talaga ang nabibigay na glow sa aura mo. Minsan kasi, napafrustrate tayo na gusto natin pumuti. Tapos na-haggard tayo kasi nga minamadali natin yung bagay-bagay. Dapat chillax lang and continue nyo lang gamitin kung ano man yung mga gusto nyong product na alam nyong okay sa inyo. Yun lang.
And syempre guys, pag tayo magpapaaraw, make sure na meron kayong SPF kasi malaking tulong yun. Ayaw naman natin pagdating ng 40s or 50s natin, marami tayong mga pekas-pekas kasi dun lumalabas yan. So, importante talaga na mag sunblock kahit 30% or 30 SPF yung minimum. Mas okay talaga yon. Para sa akin, 30% yung minimum. Mas safe na yon. So, yun lang yung masasabi ko guys eh. Kasi, gumawa na ako ng video kasi talagang marami rin, hindi ko rin masagot isa-isa, hindi ko rin ma-explain kung paano ba or kung ano man, at least, diba, dito marami rin na rin makakaalam or kung ano man, kung may mga viewers dyan na napufrustrate na na gustong pumuti or hindi mo puti-puti, mga ganun. Yun lang naman, at least ngayon, sana clear na. And nasagot ko na rin yung mga tanong nyo about sa pagpapaputi ko. Basta rin syempre importante rin para maganda yung glow natin, maging masaya tayo sa ano man meron tayo, ano kung tayo sa buhay. Yun. And second factor na lang siguro yung pagpapaputi kasi importante pa rin yung glow natin inside eh, diba? So, yun lang guys, and thank you so much. Sana may natutulong guys sa video na to kahit biglaan. And yun.